Maraming salamat sa lahat ng patuloy na nakikinig sa aking munting channel. Nawa po ang lahat ng mag-like, share, at subscribe sa kwentong ito ay magkaroon ng napakadaming blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating video at umpisa na po natin ang ating kwento. Hay nako, nakakapagod ang araw na to paring Nibol. Ang daming customer kanina. Halos hindi na ako magkanta o gaga. Kailangan ko na yata talaga ng makakatulong sa pagbebenta dito sa pwesto ko. Napapagod na talaga ako. Pero sa lahat ng pagod na naranasan ko, ito ang mas gusto ko. Dahil paldo-paldo ako ngayon. Halos naka 10,000 mahigit ang benta ko ngayon. Mabuti na lamang at nakabawi-bawi ako. At nung mga nakarang araw ay bagsak talaga ang benta ko. Sabi ni Pedro sa kaibigan niyang si Nibol na nagtitinda naman ng sa malamig. O nga paring Pedro, kailangan mo na talagang kumuha ng isang tauhan para naman may katulong ka. Baka kasi hindi mo namamalay na yung iba ay hindi na nakakabayad dahil sobrang abala mo. Magkano lang naman ang pasahod ngayon sa tauhan? Pag ganito mga helper, okay na yung 350 per day. Basta libre ang pagkain nila. Sabi naman ni Nibol sa kanya. Sige pare. Sa ngayon ay titingnan ko muna kung magtutuloy-tuloy ang lakas ng benta ng mga tuhog-tuhog ko. Bago ko kumuha ng isang tauhan, ay mas maganda na kasi yung consistent yung kita ko para hindi naman ako malugi. Sabi pa ni Pedro. Sige pare, ikaw ang bahala. Desisyon mo naman yan. Basta ang sa akin lang, nagsasuggest lang ako. O pre, paano ba yan? Mauna na muna ako sa iyo at nakakota na naman ako ngayong araw. Magpapahinga muna ako sa bahay. Nakakapagod kasi ang araw na to. Hay nako, pagpapaalam ni Nibol bago tuluyang umalis. Agad nang umalis si Nibol sa pwesto nila habang itong si Pedro naman ay naiwan doon. Madami pa kasing natirang paninda kaya naman gusto niya itong maubos bago umuwi ng bahay. Habang nag-aabang ng customer ay napansin niya ang isang babae na dumaan sa harap ng kanyang pwesto. Agad siyang nabighani doon dahil sa labis nitong ganda. Subalit sa likod noon ay tila nawala na siya ng tiwala sa sarili. Alam kasi niya na hindi siya papasa sa babae dahil isa lamang siyang vendor. Ngunit maya-maya ay nagulat siya nang biglang bumalik ang babae sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay tumigil ito sa harap niya at tiningnan ang kanyang mga paninda. Magkano po ito? Tanong ng babae sa kanya habang tinuturo ang mga paninda niyang fishball, kwek-kwek at madami pang iba. Tila napipi naman itong si Pedro dahil hindi agad siyang nakasagot. Hello kuya, magkano po dito? Tanong muli ng babae. Sorry po, 20 pesos lang po ang lahat ng yan. Sagot niya, bago iniabot ang lagayan sa babae. Habang kumakain ito ay hindi mapigilan ni Pedro ang mapatingin. Sa totoo lang kasi ay sobrang ganda ng babae na kahit sinong kalalakihan ay mapapalingon talaga pag napadaan ito. Dahil sa kuryosidad ay kinausap ito ni Pedro. Total ay nag-iisa lamang naman itong customer niya ng mga oras na yon. Miss, tagasan po kayo? Parang bago ko lang po kayo nakita dito sa lugar na to. Tanong niya sa babae. Bago lang po ako dito sa lugar na ito kuya. Nag-aaral po kasi ako bilang abogado sa university na malapit po dito. Sagot nito sa kanya. Anong pangalan mo miss at ilang taon ka na? Tanong pa niya na agad namang sinagot ng babae. Opel po ang pangalan ko kuya. 18 years old na po ako ngayon. Kayo po? Tanong din ng babae sa kanya. Ako si Pedro. Matagal na akong vendor dito sa lugar na to. I think mag 2 years na siguro. Kaya na makita kita hindi kita kilala. Kasi halos lahat ng mga customer ko ay mga nag-aaral sa university na yan. Ang galing mo naman, Ophel. Abogado pa lang kinukuha mong kurso. Siguro ay matalino ka, no? Sabi pa ni Pedro. Naku Kuya Pedro, hindi naman po. Masipag lang po talaga ako mag-aral. Tsaka pinapahalagaan ko lang po ang paghihirap ng aking mga magulang. Dahil alam ko po ang hirap ng pagtatrabaho nila. Kaya bumabawi na lamang po ako sa pag-aaral ng maayos para naman matawa po sila sa akin. Nakangiting sabi pa ng babae. Naku, wag mo na ako tawagin kuya. Pedro na lang ang itawag mo sa akin. 21 years old pa lang naman ako.
Lalo tuloy akong tumatanda. Natatawang sabi ni Pedro. Matapos noon ay napangiti na lamang ang babae at nagpaalam na kaagad. Simula noon ay naging matalik silang magkaibigan. Hindi kasi maarte ang babae kahit galing ito sa may kayang pamilya. Habang nag-aaral ay palaging dumadaan itong si Opel sa pwesto ni Pedro upang makipagkwentuhan sa kanya. At dahil nga doon ay napalapit sila sa isa't isa. Kaibigan lang ang turing ni Opel kay Pedro. Ngunit itong si Pedro ay higit pa sa kaibigan ang nararamdaman niya sa babae. Hindi naman niya maamin sa dalaga ang tunay na nararamdaman niya. Dahil natatakot siya sa kung anong maaaring mangyari pag nalaman nito na gusto niya ang dalaga. Samantala sa kabilang banda naman, mabilis na lumipas sa mga taon at nakagraduate na bilang abogado ang babae. Simula noon ay hindi na sila muling nakapagkita ng mahabang panahon dahil abala na itong si Opel sa kanyang trabaho. Habang itong si Pedro naman ay abala din sa kanyang negosyo na tuhog-tuhog at mga water refilling station. Naging asensado na din siya at nagkaroon ng mga iba't ibang food cart na ginagamit ng kanyang mga tauhan sa pagbebenta. Dahil doon ay naging maayos na ang kanyang buhay. Nakapagpatayo na siya ng malaking bahay, nakabili na ng sasakyan at nakapundar na ng ekta-ektaryang lupain dahil lamang sa pagtitinda ng tuhog-tuhog. Naging masinop siya sa pera at bawat piso ay kanyang pinapahalagahan. Kaya nakuha niya ang lahat ng bagay na meron siya ngayon. Ngunit kahit gaano pa kalaki ang pinagbago ng kanyang buhay, ay nanatili pa din siyang humble at hindi mayabang sa kapwa. Sa likod ng kanyang pag-asenso, ay patuloy pa din niyang hinahanap ang kaibigang si Opel dahil nais niya itong ligawan. Hindi na kasi siya natatakot na manligaw sa dalaga dahil alam niya na may pagmamalaki na siya dito. Isang araw habang nagtitinda siya ng mga tuhog-tuhog, malapit sa mall ay nakita niya ang isang figura ng parang pamilyar na babae. May kasama ito na isang babae at lalaki na kapwa may mga edad na kung kanyang titingnan. Tinitigan niyang mabuti ang babae at napagtanto niya na kilala nga niya iyon. Walang iba kundi ang matagal na niyang hinahanap na kaibigan na si Opel. Dali-dali siyang naglakad papalapit kay Opel. Sakto naman na walang mga customer na bumibili sa kanya kaya nakalapit siya sa babae. Opel? Ikaw na ba yan? Natutuwang tanong ni Pedro. Tinitigan siyang mabuti ng babae bago siya nakilala. Pedro? Ikaw ba yan? Natutuwang tanong din ng babae. Oo, Opel. Ako to si Pedro, yung kaibigan mo. Kamusta ka na? Bakit ngayon lang kita nakita? Anong nangyari na sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Pedro. Ito okay lang ako, Pedro. Graduate na ako bilang abogado. Sa katunayan ay may trabaho na ako ngayon at maayos na ang buhay namin ng aming pamilya. Nga pala, sila si Mami at Daddy. Sabi ni Opel sabay turo sa kanyang mga magulang. Kaibigan nga po pala ako ni Opel. Ako po si Pedro. Nakangiting pagpapakilala niya. Ngunit tila hindi nagustuhan ng mga ito ang kanyang pagbati. At tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Kinabahan naman itong si Pedro dahil sa titig ng mga ito. Bago lumihis ng tingin papunta kay Opel at bigla na lamang nagpaalam. Opel, sige na. Mauna na ako. Madami na palang customer sa tinda ko. Ingat na lang kayo pag uwi ha. Pasensya na sa abala. Text na lang kita pag di ako busy. Sabi ni Pedro sabay umalis. Kinuha na din niya ang number ng dalaga upang pag may pagkakataon ay muli pa silang magkikita. Samantala sa kabilang banda naman, pagka-uwi ng bahay ni Opel ay kinausap siya ng kanyang mga magulang. Opel, mag-usap nga tayo. Sino yung lalaki na yun kanina? Bakit parang sobrang close niyo ata? Sinasabi ko sa iyo, Opel, pinag-aral at pinagtapos ka namin ng abogado para magandang maging buhay mo at makapangasawa ng mayamang lalaki. Huwag na huwag mong susubukan na sirain ang pangarap namin para sa iyo. At huwag na huwag kang papatol sa vendor na lalaking yun. Dahil alam mo na mangyayari. Kilala mo ang ugali ko, Opel. Huwag mo akong susubukan. Sabi ng kanyang ama. Pa, ano ba? Hindi po nanliligaw sa akin si Pedro.
kaibigan ko lang po siya. Matalik ko po siyang kaibigan nung nag-aaral pa ako ng college. Sa katunayan nga po ay mabait po siyang tao. Hindi po siya nanliligaw sa akin. Maniwala po kayo, sabi ni Opel sa kanyang papa. Siguraduhin mo lang, Opel, ha? Dahil pag nalaman ko na may relasyon kayo, ay alam mo na mangyayari. Huwag mo sabihin sa akin na may trabaho ka na at nakakatulong sa amin. Dahil kulang na kulang pa yan sa sakripisyo at pagod namin sa pag-aaral sa iyo. Kaya kailangan na mapapangasawa mo din ay mayaman at may kaya sa buhay. Maliwanag ba? Sabi pa ng kanyang ama. Kahit may sarili ng kita sa trabaho itong si Opel, ay parang bata pa din siya kung ituring ng kanyang mga magulang. Halos sakalin siya sa leeg ng mga ito kung pagigpitan. Dahil ayaw nila na magkaroon ito ng nobyo na hindi mayaman. Gusto kasi nila ipakasal si Opel sa anak ng matalik niyang kaibigan na isa ding abogado na nagngangalang si Gilbert. Ngunit ayaw naman ni Opel sa lalaki dahil may pagkamayabang iyon at mataas ang tingin sa sarili. Ngunit ganun pa man ay pilit talaga siyang nilalapit ng kanyang mga magulang sa lalaki. Kahit alam naman nila na ayaw niya talaga doon. Sa kabilang banda naman, habang nagmamaneho ng sasakyan itong si Opel, papunta sa kanyang kliyente ay nakita niya si Pedro na naglalakad. Agad niya itong pinarahan at tinanong kung saan patungo. Uy Pedro! 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 Sigaw niya sa kaibigan. Napalingon naman ang lalaki at napangiti nang makita siya. Opel, ikaw pala yan. Kamusta? Saan ang punta mo? Wow, nakakotse ka na ngayon ha. Asensado ka na talaga. Nakangiting sabi ni Pedro. Papunta ko sa kliyente ko ngayon. Ikaw ba? Tara, sumabi ka na sa akin. Alok ng babae. Hindi na tumanggi pa itong si Pedro sa alok ni Opel. Chance na kasi niya yun upang magkausap sila ng masinsinan. Habang umaandar ang kotse ay kumakabog ang dibdib ni Pedro. Handa na siyang aminin ng lihim na pagtingin nito sa dalaga. Opel, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Pero gusto kasi kita. Gusto kitang ligawan kung di mo mamasamain. Nahihiyang tanong ni Pedro. Napatahimik naman ang babae at agad ding nagsalita. Sa totoo lang Pedro, nung una kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Pero habang tumatagal na hindi kita nakikita noon, sobra-sobra kitang nami-miss. Sa totoo lang, gusto na din kita, higit pa sa kaibigan. Pag-amin pa ng dalaga. Simula noon ay niligawan ni Pedro si Opel at kalaunan ay agad namang sinagot kagad. Nilihim nila ang kanilang relasyon sa magulang ng babae. Ngunit talagang walang lihim na hindi nabubunyag. Nabuntis itong si Opel na labis na ikinagalit ng mga magulang nito ng araw na malaman ng kanyang pagdadalang tao. Sinong ama ng pinagbubuntis mo ha? Sagot! Galit na tanong ng kanyang mga magulang. Si Pedro po, yung kaibigan ko na pinakilala ko sa inyo noon. Pabayaan niyo na po ako. Di na po ako bata. Tsaka meron po akong magandang trabaho at malaking sahod. Hindi ko po mahal si Gilbert. Si Pedro po ang mahal ko. Kaya please, huwag niyo na po ipilit sa akin na mahalin ko ang taong di ko naman mahal. Di na napigilan ni Opel ang magtaas ng boses sa kanyang mga magulang. Dahil sa galit ng magulang ni Opel ay pinuntahan ng mga ito si Pedro. Sakto naman na agad nila itong nakita na nagtitinda ng street food sa di kalayuan ng kanilang bahay. Agad sinugod ng lalaki si Pedro at sinuntok na naging dahilan ng pagkakatumba nito. Bakit po? Ano pong problema niyo sa akin? Tanong ni Pedro. Huwag ka na magmaang-maangan na. Alam na namin ang lihim na relasyon ninyo ng anak ko. Ang kapal na mukha mo para buntisin ang anak ko. Isa ka lang hamak na bendor. May papakain ka pa sa anak ko at magiging apo ko. Oras na mga anak siya. Ha? Tingnan mo nga yung trabaho mo. Kahit ata sarili mo'y mahihirapan kang buhayin dahil yan lang ang hanap buhay mo. Layuan mo ang anak ko at hindi ka namin gusto para sa kanya. Galit na sabi ng lalaki. Hindi ako makakapayag na ilayo niyo sa akin si Opel dahil kayang-kaya ko silang buhayin dalawa. Huwag niyo naman po ipagkait sa akin ang pagiging ama sa kanila, sabi ni Pedro sa lalaki.
Dahil doon ay mas lalong nagalit ito kay Pedro at hinawakan sa damit at takmang sasapakin muli. Ngunit bigla siyang natigilan nang may pumalibot sa kanyang mga lalaking vendor din. "Huwag niyong sasaktan si Sir Pedro dahil kami makakalaban mo," sigaw ng isang lalaki. Dahil doon ay napigilan ng lalaki sa nais nitong gawin kay Pedro. "Tama na yan. Okay lang ako. Hindi niyo na kailangan siyang saktan. Dahil siya ang papa ng pinakamamahal kong si Opel. Naiintindihan kong nararamdaman niya na gusto niya lang magkaroon ng magandang future ang anak niya. Naakala niya na hindi ko kayang maibigay. Pero tito, huwag po kayo mag-alala. Kung tingin niyo po ay hindi ko kayang bigyan ng magandang buhay ang inyong anak, nagkakamali po kayo. Dahil hindi naman po sa pagmamayabang. Sa totoo lang po ay magandang buhay ko. May sarili po akong bahay. Madaming ipon sa bangko. At may iba't ibang negosyo na din po ako. Lahat po ng nasa paligid na nakikita niyo yung mga vendor, pag-aari ko po. Sila po ang mga tauhan at pinagmamanage ko ng aking negosyo." Bunyag ni Pedro. Dahil doon ay napatras na lamang ang lalaki sa nalaman. Hindi siya makapaniwala na mayaman pala talaga ang lalaki at pinilit lang na magpakasimple. Dahil nga doon ay pumayag na ito na magkatuluyan sila ng anak. Dahil kampante na ito na mabibigyan ni Pedro ng magandang kinabukasan ang kanyang pinakamamahal na anak na si Opel. Mabilis naman na lumipas ang panahon at naging masaya, maayos at payapa ang kanilang pagsasama ni Opel. Kamusta po kayo? Kasama ang kanilang naging anak. Naging maayos na din ang pakikisama ng kanyang biyanan at naging masaya ang kanilang buong pamilya. Tunay nga na hindi natin masisisi ang ating mga magulang kung mayroon silang isang tao na gustong mapangasawa ng kanilang mga anak. Siguro ay naninigurado lamang sila na magkakaroon ng magandang buhay ang kanilang anak sa piling ng mapapangasawa nito. Pero palagi nating tatandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat palagi tayong magdidiktang mga magulang sa ating mga anak. Alalahanin natin na may sarili silang pag-iisip at puso na dapat nilang sundin. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.